Sa isang tahimik na hapon ng Huwebes sa Eisenberg High School sa Elkhart, Indiana, ika-4 na period kung tutuusin, mas abala ang mga estudyante sa pagtingin sa orasan kaysa sa mga problemang pampamatematika na nakasulat sa pisara. Isa ito sa mga klase kung saan parang bumabagal ang oras at karamihan sa mga estudyante ay mukhang inaantok o nakatutok sa kani-kanilang cellphone. Ang guro sa calculus, si G. Ramirez, ay kilala sa kaniyang matatalas na komento at kakulangan sa pasensya. Sikat ang kanyang pagiging sarkastiko at bagaman hindi siya kinamumuhian ng mga estudyante, hindi rin naman siya hinahangaan. Parang bagyo lang ang klase niya, kailangan mo lang hintayin na matapos. Ang silid-aralan ay kasing lamlam ng mood sa loob. Tuyong hangin, mga bakas ng binurang marker at ang amoy ng lumang sapatos, lahat ng ito ay naghalo-halo. May ilang estudyante na parang kunwari lang nakikinig, habang ang iba ay nakatanaw sa bintana na parang gusto na lang lumipad palabas. Biglang may nangyaring hindi inaasahan. Isang bagay na nagpahinto sa buong silid na tila huminto rin sa paghinga. Habang abala si G. Ramirez sa pagsusulat ng isa na namang komplikadong derivative sa pisara, isang mahinang kaluskos ng mop sa sahig ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Ang janitor ay malapit, gumagawa ng kanyang nakagawiang paglilinis. Huminto si Ramirez, sumulyap sa pinto at ngumiti ng may kapilyuhan. Bumalik siya sa klase at gamit ang ngiting kadalasang nauuna sa isang punchline, itinuro niya ang pasilyo. O tingnan niyo kung sino ang dumaraan, si G. Diaz. Kaya mo bang sagutin to? Tanong niya habang tinapik ang pisara gamit ang marker, para bang host ng isang game show. May ilang estudyante ang napakiling ng tawa, ngunit hindi ito malisyoso, bagkus, puno ng pag-aalinlangan. Nakakatawa ba talaga ito? Nagpatuloy si G. Ramirez. Sige na, Joseph, lagi kang mukhang malalim mag-isip eh. Si Joseph Diaz, ang 52 taong gulang na janitor na suot ang kanyang luma at berdeng uniforme na may burdang L. Diaz sa dibdib, ay huminto sa pasilyo. Hindi siya nagulat, hindi rin siya ngumiti o sumimangot. Tahimik lang siyang tumingin sa loob ng silid at pagkatapos dahan-dahan siyang pumasok, maingat na inilagay ang mop sa dingding. Ilang estudyante ang napatuwid ng upo, naiintriga, inakala ng karamihan na magbibiro siya o aalis na lang na parang wala lang. Baka magpakawala ng isang linya ng karunungan tapos lalabas ng may dignidad, pero hindi yun ang nangyari. Diretso siyang lumapit sa harapan ng klase at itinuro ang pisara. Pwede bang subukan ko? Tanong niya ng mahina. Tumaas ang kilay ni Ramirez halatang nabigla. Sige, ikaw na, sagot niya. Maya-maya unti-unting nagsilabasan ang mga cellphone mula sa mga backpack. Bulong-bulungan ang sumingaw sa silid. Talaga bang gagawin niya? Kinuha ni Joseph ang marker at pinagmasdan ang equation. Hindi siya nag-aalinlangan. Para siyang bumalik sa isang pamilyar na landas, naghahanap lang ng mga palatandaan at nagsimula siyang magsulat. Walang eksena, walang drama, tanging mga maingat pinag-isipang hakbang. Kumilos ang kanyang kamay ng may kumpiyansa. Tumahimik ang buong silid maliban sa tunog ng marker sa pisara at paminsan-minsang langit-ngit ng upuan habang may mga lumalapit. Nakatitig si G. Ramirez, nakatawid ang mga braso, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon, ngunit ang paninigas ng kanyang panga ay nagsasabi ng lahat. Habang nilulutas ni Joseph ang equation, ipinaliwanag niya bawat hakbang sa mahinahon at pantay na tinig. Kita niyo, ito ay isang chain rule problem. Ang mahalaga ay makilala muna ang inner function. Kapag nakuha mo yun, susunod na lang lahat. Para bang daan-daang beses na niya itong ginawa, hindi lang ang math, pati ang pagtuturo. Pinaliliwanag niya ito na parang isang recipe, hindi calculus. Walang yabang, walang kayabangan, tanging linaw,
Nang matapos siya, isinara niya ang marker at umatras ng bahagya. Puno na ngayon ng malinis at maayos na solusyon ang pisara. Tumingin siya kay G. Ramirez tapos sa klase. Isa yan sa mga paraan para lutasin, sabi niya ng simple. Walang kumilos, walang nagsalita. Hanggang sa may pabulong mula sa likod, tama siya. Bumukas ang bibig ni Ramirez pero walang lumabas na salita. Nanatiling tahimik ang silid. Hindi awkward na katahimikan, kundi tila na bigla. Bahagyang tumango si Joseph, bumalik sa may pinto, kinuha ang mop at muling bumalik sa kanyang gawain. Walang engranding kilos, walang palakpakan, tanging tahimik na dignidad. Pero may nagbago. Sa ilang sandaling yon, hindi na lang sila basta grupo ng mga estudyanteng bored at isang pagod na guro. Parang may nakita silang isang bagay na totoo, isang bagay na bihira. Habang inaabot ni Joseph ang mop, si Wes Hanley, isang senior sa harapang row na bihirang magsalita, ang sumira sa katahimikan. Sandali, ginawa niya lahat yun sa isip lang? Puno ng pagkamangha ang kanyang tinig. Hindi siya nagbibiro, tapat ang pagkabigla. Muling tumingin siya sa pisara para bang kailangang makita ulit para maniwala. Sa wakas, nagsalita si G. Ramirez, ang tinig ay hindi pangkaraniwan, walang biro. Well, tama naman ang sagot niya. Pero sa pagkakataong ito, wala na ang panguuyam. Sa halip, may kapalit na isang bagay na tahimik, halos parang respeto, at marahil kaunting pagkalito, o marahil hindi ito pagkalito, marahil mas mahirap itong ipangalan. Baka pagkailang, saglit na lumingon si Joseph bago umalis at may banayad ng ngiti habang sinabi, "Dati akong nagtatrabaho sa mga numero noong araw." Tapos ay nagdagdag siya, parang sa isip lang niya nasabi, "Parang hindi na sila nawala sa akin." May ilan sa mga estudyante ang natawa, hindi dahil sa panunuya, kundi dahil nagsimulang bumitaw ang tensyon sa silid. Hindi na siya naghintay ng sagot mula kanino man. Tahimik siyang naglakad paalis, hawak ang mop, habang ang sapatos niya ay naglalabas ng mahihinang langit-ngit sa sahig. Hindi na siya lumingon. Hindi mo aakalaing siya lang ang lumutas ng problemang kayang pahirapan kahit ang mga estudyante sa kolehiyo, at nagawa ito gamit lang ang marker at sariling isip. Doon na nagsilabasan ang mga cellphone. Lumabas na si Carly Benson, isang junior na nasa ikatlong row, na tahimik palang kinukunan ng video ang buong pangyayari. Pagsapit ng bell, nag-e-edit na siya ng clip sa kanyang cellphone. Sa maikling lakad papuntang susunod na klase, kumalat na agad ito. Ang mga bulong-bulungan ay naging usapang puno ng sigla. "Nakita mo ba yung ginawa ni Mr. Diaz? Napansin mo ba yung mukha ni Ramirez? Parang nag-blue screen utak ni Sir." Gulat na gulat ang mga estudyante. "Saan niya natutunan yon?" Tanong ng isa. "Di ba siya lang ang janitor?" Pagsapit ng tanghalian, nakapost na ang video sa TikTok at Instagram. Hindi man ito HD, medyo maalog at kuha lang mula sa bangko pero malinaw. Si Joseph na tahimik na nilulutas ang equation habang may nagbubulong sa background. "Yo, ginagawa niya talaga." Ang caption, "Our janitor just cooked the calc teacher." Sumabog ito, may mga natawa, may mga namangha. Pero ang ingay lalo lang lumakas. Kahit ang lounge ng mga guro ay hindi nakaligtas. "Teka," ani Bibi. Herrera, guro sa physics, habang kalahating kagat ang sandwich, natapos niya yung buong chain rule problem sa isip lang. "Nagawa niya," sagot ni G. Crane, guro sa Ingles, halos pabulong. Walang notes, hindi man lang tumigil, para bang sanay na sanay. Tahimik lang si G. Ramirez sa isang sulok ng silid, kunwaring abala sa pag-check ng papel gamit ang pulang ballpen. Wala siyang sinabi. Pero si Principal Everett ang nagsalita. 6 na taon na siyang nagtatrabaho rito. Wala bang nakaalam na may academic background pala siya? Unti-unting umiling ang mga ulo. Walang nagtanong, walang nakakaalam. Si Joseph palaging siya lang ang lalaking maagang dumadating, huli nang umuuwi at sinisiguradong maayos ang buong paaralan.
Malinis ang sahig, maayos ang gripo, napapalitan ng ilaw kahit walang nagsasabi. Pero ngayon may nagbago, hindi na lang siya basta tao na may mop at uniforme. Sa hallway, may ilang estudyanteng nagtipon sa labas ng janitor's closet. Pero hindi sila nandoon para sa kalat. Hindi sila humihingi ng gamit. Gusto lang nilang makausap siya. Isang bata, 12 taon, marahil freshman, ang may hawak na geometry book sa dibdib. Mr. Diaz, nahihiyang tanong niya, nagtuturo po ba kayo? Napakurap si Joseph, halatang nabigla. Matagal na rin akong hindi nagturo, sagot niya. Dapat magturo kayo, tugon ng bata. Manghang-mangha, ang astig nun. Mahinang natawa si Joseph, hindi yung tawa na nang mamaliit, kundi parang gulat lang na hindi niya alam kung paano tatanggapin ang pansin. Kinabukasan, iba ang pakiramdam sa ikatlong period. Tahimik si Ramirez, walang matatalim na komento, walang biglaang tanong. Higit siyang nakaharap sa pisara kaysa sa klase at nawala ang talim ng kanyang tinig. Para siyang may iniisip habang nagtuturo at napansin ito ng klase. Pagkatapos ng klase, lumapit si Wes, yung estudyanteng tumawag sa galing ni Joseph, at maingat na nagsalita. Mr. Ramirez, anya, yung ginawa ni Mr. Diaz kahapon, pareho po ng method na tinuro nyo. Chain rule, di ba? Tumango si Ramirez, tama. Pero, dagdag ni Wes, mas maganda po ang pagkakapaliwanag niya. Hindi sumagot si Ramirez. Nakatayo lang habang nakabitin sa ere ang mga salita, pero ang pinakatumatak sa lahat ay hindi kung paano nilutas ni Joseph ang problema, kundi kung paano niya ito sinabi pagkatapos, kung gaano siya kakalmado, kung paanong ayaw niya ng pansin. Hindi kailanman gustong maging sentro ng eksena si Joseph Diaz kahit nung kabataan niya. Kaya nang biglang may mga estudyanteng lumalapit lang para makipag-usap o may mga guro na ngayon lang muling napatingin sa kanya, medyo nailang siya. Nanatili siya sa kanyang gawain, naglalagay ng paper towels, nag-aayos ng tumutulong tubo sa locker room, naglilinis ng lunch tables gaya ng dati. Pero may nagbago. Ramdam niya ito. Hindi na lang siya basta janitor sa paningin ng iba. Isa na siyang bagong tao at hindi pa sigurado ang lahat kung paano ito tatanggapin. Hindi lang kuryosidad ang makikita sa mga mata nila, kundi may halong pagkamangha, paggalang at marahil kaunting hiya na hindi nila ito napansin noon. Kinahapunan, pinatawag siya ni Principal Everett sa front office. Dumiretso si Joseph mula sa paglilinis sa ilalim ng lababo ng cafeteria, basa pa ang manggas, may gloves pa sa kamay. Maayos niyang inalis ang sombrero pagpasok, yumuko si Everett mahinahon pero diretso. Joseph, pwede bang magtanong, may background ka ba sa edukasyon, engineering? Sandaling tumigil si Joseph, bumaba ang tingin niya para bang hinahanap ang alikabok ng alaala. Galing ako sa Purdue, mahina niyang sabi. Nag-aral ng mechanical engineering, full scholarship. Napahilig si Everett pabalik sa kanyang upuan na bigla. Totoo? Dati, sagot ni Joseph, malalaking plano, pero naging komplikado ang buhay. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nagsimula na siyang magkwento. Lumaki siya sa Gary, Indiana, isang batang matalino, mahilig sa makina, gustong maintindihan kung paano gumagana ang mga bagay at bakit. Mga motor, pulley, anumang may gears o wire. Gustong-gusto ni Joseph na paghiwa-hiwalayin para lang makita kung paano ito gumagana at pagkatapos ay buuin muli na parang palaisipan. Ganoon ang klase ng isip niya, laging mausisa, laging may gustong intindihin. Sa bahay, ang kanyang ina si Estelle, ang haligi ng pamilya. Pinalaki niya si Joseph at ang dalawang kapatid na babae ng mag-isa, nagtatrabaho ng mahabang oras sa isang pabrika ng tela. Kahit palaging may overtime, hindi siya pumapalya sa gabi-gabing pagbabasa nila.
Para sa kanya, hindi optional ang edukasyon. Ito ay paraan para mabuhay. Lagi niyang sinasabi, mga libro muna palagi. Maaaring isarado ng mundo ang mga pinto, pero kung dala mo ang sarili mong susi, walang makakapigil sa'yo. At isinapuso iyon ni Joseph. Nakamit niya ang susi. Nagtapos bilang top ng kanyang klase. Nanalo sa State Science Fair. Pagkatapos ay dumating ang malaking pagkakataon, full scholarship papuntang Purdue University. Mula pa lang sa simula, tumatak na siya. Sa kanyang unang taon pa lang, nagtuturo na siya sa ibang estudyante. Inaalala ng mga propesor ang pangalan niya kahit hindi pa siya nakikita. Pero noong ikalawang taon niya, biglang nagbago ang lahat. Dumating ang tawag. Bumagsak ang kanyang ina sa trabaho. Ang resulta ay malala, kanker sa huling yugto. Pagdating ni Joseph sa ospital, halos hindi na makapagsalita si Estelle. "Huwag ka nang bumalik. Kaya ko to," mahinang bulong niya, pero hindi siya pinakinggan ni Joseph. Nag-withdraw siya sa klase para maalagaan ng ina. Ang isang semestreng pahinga ay naging 2. Pumapasok siya sa kahit anong trabaho, nagbubuhat ng kahon sa warehouse, nagre-repack ng grocery tuwing gabi. Anumang makakapagbayad ng mga gastusin, unti-unting nalimutan ang eskwela, pati ang kanyang mga pangarap. Nang pumanaw ang ina niya, wala siyang naiwan, walang ipon, walang degree, walang tahanan, at wala ring advisor mula sa universidad na nagtanong kung bakit hindi siya bumalik. "Akala ko talaga babalik ako sa school," sabi ni Joseph kay Principal Everett. "Pero laging may nauuna. Hindi naghihintay ang buhay sa mga plano mo." Hindi nagsalita si Everett. Nakinig lang, walang drama, walang paawa. Tapat lang yung uri ng katotohanan na maririnig mo lang kapag handa nang magbukas ang isang tao. Sa bahay, may maliit na kahon si Joseph sa ilalim ng kama. Nandoon ang mga lumang transcript mula sa kolehiyo, isang pudpud na Purdue sweatshirt, isang maalikabok na calculator, at isang larawan nila ng ina niya noong orientation day. Matagal na niyang hindi binubuksan yon, pero hindi rin niya maitulak ang sarili na itapon. Ngayon, unti-unti itong bumabalik, mga alaala, mga dating pangarap, mga tanong ng paano kung... Kinagabihan, mag-isa si Joseph sa hagdanan sa likod ng kanyang apartment. Kulay abo ang langit at may mahinang ugong mula sa lungsod sa malayo. Umuubos siya ng mainit na tsaa mula sa metal na thermos, nakatitig sa kawalan. Matagal na niyang hindi naiisip ang calculus mula pa noong huling beses siyang nagturo sa kaklase bago umalis sa Purdue. Pero ngayon, narito na naman ito, parang tahimik lang na naghintay para sa kanyang pagbabalik. Noong nasa kolehiyo, pinangako ni Joseph sa sarili, magpahinga lang sandali, suportahan ang pamilya, pagkatapos ay bumalik at tapusin ang pag-aaral. Magsipagtapos ng malakas. Pero may ibang plano ang buhay, mga planong walang pakialam sa mga pangako. Pagkamatay ni Estelle, bumalik si Joseph sa Gary, sinubukang buuin ang natitira. Nasa high school pa ang 2 kapatid niya, patong-patong ang bayarin, malapit nang maputulan ng kuryente. At ang Purdue, hindi kailanman tumawag, walang follow-up. Nagtatrabaho siya kahit saan, nagbubuhat ng mga kahon, naglilinis ng sahig sa mall, nagbabantay sa parking lot bilang night guard. Kahit ano, basta makakabayad sa kuryente at makakabili ng pagkain. Ang eskwela unti-unting nalimot. Sa una umaasa pa siya, tumatawag paminsan-minsan sa Purdue, nagtatanong kung pwede siyang muling mag-apply, kumukuha ng mga form. Nilalako sa sarili na ipapasa rin niya yon, pero hindi niya magawa. Laging may mas mahalagang bagay na nauuna, hanggang dumating ang pangyayaring tuluyang sumira sa kanya. Noong huling bahagi ng Nobyembre, may isang lalaking si Frank Booker na may sariling flooring company sa South Bend. Inalok si Joseph ng tunay na pagkakataon. "Matalino kang tao," sabi ni Frank. "Huwag mong sayangin ang buhay mo sa pagja-janitor. Tuturuan kita."
parang panibagong simula. Pero isang araw bago siya magsimula, nasangkot ang bunsong kapatid niyang si Alana sa gulo sa paaralan. Isang walang kwentang suntukan, nabalian ng ilong ang isang kaklase, banta ng expulsion. Kailangan siyang nandoon, wala ng iba, kaya hindi siya nakapasok sa unang araw. Nag-hire si Frank ng iba at parang bula na wala ang pagkakataon. Mula noon, tumigil si Joseph sa paghabol sa malalaking pangarap. Ang hinabol niya ay katatagan, naghalo-halo ang mga taon. Isang bayan tapos isa pa, isang trabaho tapos panibago na naman, walang kaso, walang iskandalo, basta mabuhay lang. Pagsapit ng maagang 42 niya, napadpad siya sa Elkhart. Hindi na siya naghahanap ng bagong landas. Isang regular na sweldo lang. Isang bagay na tiyak. May health insurance ang distrito ng paaralan. At sapat na yon, tahimik ang mga tag-init sa paaralan. Halos walang ingay. Nang tinanggap ni Joseph ang trabaho bilang janitor, hindi siya nag-alinlangan. Tinanggap niya ito agad, walang tanong-tanong. Nagustuhan niya ang trabaho sa sarili niyang tahimik na paraan. Matatag, paulit-ulit may ritmo siyang maaasahan. Ang paglilinis ay nagbibigay sa kanya ng espasyo, walang sorpresa, walang kailangang maliit na usapan. Hindi siya iniistorbo ng mga estudyante. Mga guro'y binabati siya ng magalang na ngiti sa hallway. At ayos lang iyon sa kanya. Wala siyang hinahanap na pakikipagkaibigan. Hindi niya kailangan ng koneksyon para maramdaman ang kasiyahan. Lumilihis siya sa pansin, inaayos ang mga sirang bagay, pinupunasan ang mga kalat, at sa karamihan ng araw, umaalis na siya bago pa tumunog ang huling bell. Pero sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi kailanman nawala, mga numero, equation, patterns. Tuwing dumadaan siya sa mga silid na may klase sa matematika, palihim na sumusulyap ang kanyang mga mata sa pisara. Isang mabilis na tingin lang, sapat na para makita ang equation at lutasin ito tahimik habang naglalakad. Hindi kailanman lumimot ang isipan niya, parang muscle memory na hindi kumukupas. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, naghahanda siya ng simpleng hapunan, inihaw na isda, kanin, marahil kaunting carrot sa gilid. Kakain siyang mag-isa, tapos kukunin ang lumat maalikabok na engineering textbook na nakatago sa likod ng mga cereal box. Minsan, sapat na ang magbukas-bukas lang ng pahina para maalala niya kung sino siya dati. Madali pa rin sa kanya ang mga numero. May saysay pa rin ang lohika, pero hindi pa siya kailanman nagkaroon ng dahilan para ibahagi ang bahaging iyon ng sarili hanggang sa tinawag siya ni G. Ramirez sa harap ng klase. Ngayon, may kung anong nagsimulang magbago, hindi lang sa paaralan, kundi sa loob ni Joseph. Palagi niyang iniisip ang mga batang naghintay sa labas ng supply closet. Tungkol kay Wes Hanley na huminto sa kanya isang umaga, may hawak na lukot na papel at nagsabing, "Mr. Diaz, sinubukan kong sagutan yung problem kahapon. Pwede niyo bang tingnan?" Dahan-dahang sinuri ni Joseph bawat pagkakamali, isa-isang ipinaliwanag. Hindi niya kailanman pinaramdam kay Wes na bobo siya, tinulungan lang siyang maintindihan. Ngumiti si Wes nang naintindihan niya, hindi dahil sa yabang, kundi dahil may nagparamdam sa kanya na mahalaga siya. Ang ganung klasing sandali, hindi mo basta nakakalimutan. Pero hindi lahat ay masaya sa pagbabagong iyon. Si G. Ramirez ay naging tahimik, masyadong tahimik. Napansin ito ng mga estudyante, napansin ito ng ibang guro. May nagbago rin sa kanya, pero ang kanya'y hindi paglago, kundi pride. Nang matabunan siya ng isang taong hindi man lang niya kinilala noon, nayanig siya. Hindi siya nagalit, pero tumalim ang kanyang boses. Umiikli ang pasensya tuwing nababanggit ang pangalan ni Joseph sa teacher's lounge, agad niyang binabago ang usapan. Halatang hindi niya gustong matabunan, lalo na ng isang taong hindi niya kailanman pinansin noon. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang nagsimula sa isang tahimik na sandali sa klase, lumabas na sa mga pader ng paaralan. Umabot ang video sa isang local student-run page. May caption na, "When your janitor turns out to be smarter than your teacher."
Tapos lumipat ito sa isang regional education forum. Pagsapit ng weekend, viral na ito sa iba't ibang estado. Hindi makapaniwala ang mga tao, pero hindi nila pinagtatawanan si Joseph, namamangha sila. Mas magaling pa siya magpaliwanag kaysa sa prof ko sa college. Bigyan niyo siya ng whiteboard, hindi ng mop. Hindi mo talaga alam ang kwento ng isang tao. Pagsapit ng Lunes, halos buong internet kilala na ang kanyang pangalan. Pero si Joseph, hindi. Wala siyang social media, flip phone pa rin ang gamit niya. Nang umagang iyon, tulad ng dati, maaga siyang dumating at dumiretso sa banyo ng mga babae para ayusin ang sira-sirang paper towel dispenser. Pero may kakaiba sa pakiramdam sa buong paaralan. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ay nag-iba. Tumitigil ang mga guro sa pag-uusap kapag dumadaan siya. Ang mga estudyante ay nagbibigay ng mga tango na totoo, hindi lang magalang, kundi may saysay. May ilan na ngumiti na para bang ngayon lang siya talaga nakita. Habang dumadaan sa harap ng library, may tumawag, "Hey Mr. Diaz, sikat ka na ngayon ha?" Ngumiti si Joseph, hindi man lang bumagal sa lakad. Huwag kang basta maniwala sa nababasa mo. Pero sa pagliko niya, nandun si Wes muli. Ngayon ay may 2 pang estudyante. May hawak na calculus book ang isa, bukas sa pahina na may pink na highlighter. "Pwede niyo po ba kaming tulungan dito?" tanong ni Wes. Napakurap si Joseph na bigla. "Wala ba kayong klase?" "Ginawan namin ng oras," sagot ni Wes. Kaya sa gitna ng hallway na puno ng poster at lockers, umupo si Joseph sa sahig kasama ang 3 estudyante at sinimulan ang pagpapaliwanag ng isang complex multivariable problem. Isa-isang hakbang, isa-isang paliwanag. Hindi siya nag-lecture, nakipag-usap siya, hindi nangaral, at sila'y nakinig, hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Sa dulo ng hallway, may isang estudyanteng palihim na nag-record. Hindi alam iyon ni Joseph. At ayaw sana niya kung alam niya. Samantala sa front office, nasa tawag si Principal Everett sa district office. Joseph Diaz ang pangalan niya. 6 na taon na siyang nagtatrabaho sa amin, anya. Hindi siya guro. Siya ang custodian namin. May saglit na katahimikan sa kabilang linya. "Hindi ko tatawaging unorthodox," dagdag ng principal. "Ang tawag ko doon, overlooked." At sa teacher's lounge, nakaupo si G. Ramirez sa kanyang mesa, nagbabasa ng isang email na pinasa ng isang magulang na nag-aalala. May laman itong link, ang parehong video. Ang video ngayon ay tumatalon mula screen papunta sa iba, binabago ang imahe ng isang tahimik na lalaki na may mop sa isang boses na gustong-gusto na ngayong pakinggan ng lahat. Walang pasakalye, walang paliwanag. Isang link lang at maikling mensahe, "Akala ko gusto mong makita ito." Sandaling tinitigan ni Ramirez ang mensahe, tapos isinara niya ang laptop nang hindi man lang klinik ang link. Nang hapon ding yon, muling ipinatawag ni Principal Everett si Joseph sa opisina. Inalok siya ng upuan, pero mas piniling manatiling nakatayo ni Joseph. "May request mula sa school board," sabi ni Everett. "Gusto nilang tanungin kung bukas ka sa ideyang mag-lead ng maliit na after-school tutoring program para lang sa ilang estudyante. Optional, trial lang." Hindi agad sumagot si Joseph. "May bayad ito," dagdag ni Everett, banayad ang tinig. "At hindi ito papalit sa trabaho mo ngayon. Pandagdag lang, isang paraan para maibahagi mo ang isang bagay na malinaw naman, dala-dala mo pa rin." Tumingin si Joseph sa kanyang mga kamay, magaspang na sa dami ng taon ng pagtatrabaho pero malinis. Mga kamay na sanay sa pagsisikap, sa pag-uulit, sa layunin. "Matagal na akong hindi nagturo," mahina niyang sabi. Ngumiti si Everett, "Pero hindi mo naman nakalimutan kung paano." Walang pilit sa mga salita niya, isang tahimik lang na alok. Isang pintuang bukas lang, naghihintay. "Pag-iisipan ko," sagot ni Joseph. Kinagabihan kinuha niya mula sa ilalim ng kama ang lumang kahon. Ang kahong puno ng piraso ng buhay na akala niya'y iniwan na.
ang Purdue sweatshirt, mga lumang transcript, isang larawan nila ng ina niya sa orientation day. Hindi niya nahawakan ang mga iyon sa loob ng maraming taon. Ngayon, inilatag niya ang mga ito sa mesa sa kusina. Medyo dilaw na ang papel. Nakakurba na ang mga sulok, pero malinaw pa rin ang bawat detalye dahil ang kaalaman hindi nawawala. Naghihintay lang ito. Walang pakialam si Joseph sa pagiging viral. Wala sa kanya ang ingay online, pero ang malamang may natutulungan pa rin siya. Iyon ang mas malalim ang tama. At habang namamangha ang marami, hindi lahat ay masaya sa bagong liwanag na tumutok sa kanya. Habang lumalaki ang atensyon kay Joseph, unti-unting nag-iba ang pakiramdam sa paaralan. Unang nagbago ang mga estudyante. Dati ay nilalampasan lang siya na parang hindi nakikita. Ngayon may tumitingin sa mata, may bumabati ng good morning. May nagtatanong pa ng mabilis na tanong sa pagitan ng mga klase. Sa pagtatapos ng ikalawang linggo, may maliit na grupo na ang tinawag nilang Diaz Sessions. Nagkikita-kita sila sa library pagkatapos ng klase, bukas ang mga notebook, nakatutok ang mga mata habang binabasag ni Joseph ang mga problema sa math sa paraang naiintindihan nila. Simple, malinaw, maalalahanin. Napansin na rin ito ng mga guro. Si Bibi Herrera mula sa Physics Department ang unang dumaan sa isa sa mga session. Tumayo siya sa gilid ng silid at tahimik na pinanood si Joseph. May talento ka, mahina niyang sabi matapos ang session. At hindi lang sa numero. Pero hindi lahat ng reaksyon ay mainit. Hindi na muling binanggit ni Ramirez ang pangalan ni Joseph mula pa nung araw na iyon sa klase. Sa lounge, nagkunwaring parang walang nangyari, pero ramdam ng lahat ang tensyon sa kanyang katahimikan. Maikli ang sagot niya, mas malamig ang tono, iniiwasan niyang tumingin kay Joseph at nang mabanggit ng isang magulang ang impluwensya ni Joseph sa isang school meeting, sagot ni Ramirez, maganda na naaaliw ang mga estudyante sa math, pero siguruhin nating hindi natin ipinagpapalit ang motivation sa tunay na instruction. Magalang ang tunog, profesional pa na nga, pero ang tono sa likod ng mga salita, lahat ay nakarinig. Hindi iyon pinalampas ni Everett. Pinatawag niya si Ramirez sa opisina at dumiretso sa punto. Alam kong masakit, aniya, pero hindi ka pinahiya ni Joseph. Pinasigla niya ang mga estudyante. Nabalisa si Ramirez, wala siyang kwalifikasyon. May edukasyon siya, sagot ni Everett, higit pa sa inaakala natin at higit sa lahat naaabot niya sila sa paraang mahalaga. Bubukas sana ang bibig ni Ramirez para sumagot, pero tumigil siya, walang maibalik, walang sagot na makakapagtama sa kanya. Samantala, nagpatuloy si Joseph sa dati niyang paraan. Hindi siya humingi ng titulo, hindi umaasa ng papuri. Pero nang inalok ni Everett ng maliit na allowance para ipagpatuloy ang sessions, tinanggap niya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil tama lang. Nagsimula siyang magdala ng maliit na binder. Sa loob nito, mga handwritten notes, practice sheets at mga equation na isinulat niya mula sa memorya. Sa mga break niya, tahimik siyang nauupo sa isang sulok ng cafeteria, binubuklat ito. May mga estudyanteng dumaraan. Hey, Mr. D, isang hapon, si Carly, ang estudyanteng nag-video na naging viral, lumapit sa kanya malapit sa vending machine. Gusto niyo po bang maging teacher dati? Tanong niya. Sandaling tumigil si Joseph, pagkatapos ay nginitian siya. Gusto kong magtayo ng mga bagay, sagot niya. Ang pagtuturo, baka yun ang pangalawang yugto. Inabot siya ni Carly ng bagong mechanical pencil. Mukhang pareho na ang ginagawa niyo ngayon. Tumango si Joseph, bahagyang natigilan sa kanyang mga salita. Salamat. Pero sa kabila ng lahat ng kabutihang iyon, may isang mas madilim na bagay na unti-unting lumilitaw. May ilang magulang nang nagsimulang tumawag sa paaralan. Karamihan sumusuporta. Pero may isang reklamo na dumating, walang pangalan, at babaguhin nito ang lahat.
Tama ba na isang janitor ang nagtuturo sa mga estudyante sa paaralan? Certified ba siya? Nakapasa ba siya sa kahit anong background check para sa pagtuturo? Yan ang nilalaman ng hindi pinirmahang reklamo. Hindi nag-aksaya ng oras si Principal Everett sa pagsagot. Empleyado siya ng distrito, wala siyang ginagawang mali at kung totoo ang concern na ito, direkta nila akong kinausap. Hindi niya kailanman sinabi kay Joseph ang tungkol sa reklamo, pero naramdaman ni Joseph ang kakaiba sa paligid. Hindi galit, kundi pagkalito, para bang may mga taong hindi alam kung saan siya ilalagay ngayon. Hindi na siya bagay sa background. At isang hapon may nangyari, tahimik na pumasok si G. Ramirez sa library habang may session si Joseph. Wala muna siyang sinabi, tumayo lang sa gilid at pinanood si Joseph na kalmado at kumpiyansang nagtuturo ng integrals sa 4 na estudyante. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit si Ramirez. "Pwede ba akong sumali?" tanong niya. Tumingin si Joseph, kalmado ang mukha. Tinuro niya ang isang bakanting upuan. "Basta handa kang matuto," sabi niya. Tumawa ang mga estudyante, nawala ang kaba sa silid, pati si Ramirez ngumiti, totoong ngiti, hindi mapanuyang isa. Magkatabi silang umupo, walang masyadong usapan, pero iyon ay simula. Hindi kailanman humiling si Joseph ng titulo o pagkilala. Iba ang layunin niya ngayon. Hindi siya nagpaturo para magpatunay. Hindi siya naghahanap ng ganti. Sa harap ng whiteboard sa library, kasama ang mga estudyanteng dating takot sa math, nandoon si Joseph para sa isang dahilan, para sa mga bata. Nakikita niya sa kanila ang sarili niya, mausisa, nagdududa, umaasa. Tuwing Martes at Huwebes ng hapon, nagiging buhay ang kanto ng library, puno ng boses, tanong, halakhak at ang tunog ng lapis sa papel habang tinutulungan ni Joseph ang mga estudyante sa mga problemang dati nilang kinatatakutan. Hindi dahil alam niya lahat ng sagot, kundi dahil tinuturuan niya silang maniwalang kaya nilang hanapin ito. At ang paniniwalang iyon, tumitimo. Si Simon, dating halos bumagsak sa algebra, ngayon ay kumpiyansang nagsosolve ng quadratic equations. Si Tasha, dating galit sa math, ngayon ay nagtuturo sa mga pinsan gamit ang mga notes ni Joseph. Siya pa nga ang nag-organize ng sariling weekend study sessions. Hindi nakatayo si Joseph sa harap ng silid gaya ng tradisyonal na guro. Nakaupo siya kasama ng mga estudyante, nakikipag-usap, nagtatanong bago sumagot. Dumating din ang ibang guro, hindi para magbantay, kundi para matuto. Si Miss Herrera tahimik na humingi ng pahintulot na gamitin ang ilan sa kanyang estilo sa sariling klase. Si Coach Rivera nagtatanong kung pwedeng gumawa si Joseph ng summer prep group para sa mga incoming freshmen. Maging si Ramirez ay naging regular, hindi araw-araw pero sapat para mapansin. Nagsimula siyang magbigay ng karagdagang problems, nagbigay ng banayad na encouragement. Lumambot ang kanyang tono, nagbago ang kanyang paraan. Isang hapon pagkatapos ng session, naiwan si Ramirez. Tinitigan ng pisara, nakapasok ang mga kamay sa bulsa. "Alam mo," sabi niya, "akala ko dati ang trabahong ito ang nagbibigay sa akin ng halaga, na ang pagiging guro ay kapangyarihan." Hindi siya sinabat ni Joseph, pero pinaalala mo sa akin kung ano talaga ang mahalaga, ang pagpapakita, ang pagiging naroon, ang pagbibigay ng saysay. Tumango si Joseph. "Naliligaw tayo minsan." Walang paghatol, walang hinanakit, hindi niya ito kailangan. Pagkaraan ng isang buwan, muling ipinatawag si Joseph ni Principal Everett. May alok. Gusto ng distrito na gawing formal ang kanyang sessions bilang elective class sa susunod na semestre, hindi para sa academic credit kundi bilang enrichment course. Isang tulay para mapalakas ang tiwala ng mga estudyante sa sarili. Maraming proseso ito, babala ni Everett. Pero kung bukas ka, umiling si Joseph, banayad. "Salamat," sabi niya. "Pero gusto kong panatilihing simple ito. Hayaan natin silang dumating dahil gusto nila,
hindi dahil kailangan nila. Tumango si Everett. Suportahan ka namin kahit anong desisyon mo. Lumaganap ang kwento sa labas ng paaralan. Isang lokal na journalist ang dumating para magtanong. Maikli lang ang sagot ni Joseph. Walang drama, walang talumpati. Tinutulungan ko lang silang makita ang meron na sa loob nila, sabi niya. Minsan, oras lang talaga ang kailangan. Pagsapit ng tagsibol, ginanap ng Eisenberg High ang taunang student showcase. Puno ang gym ng mga science projects, artworks, musika at mga pagtatanghal. Pero sa isang tahimik na sulok, nandoon ang isang booth na may karatulang Diaz's Table. Walang engrande. Isang mesa lang, punong-puno ng mga sulat kamay na liham at salaysay ng mga estudyante. Pahina-pahina, iisa ang kwento. Kung paanong ang isang lalaki na dati nilalampasan lang ng tingin, tinulungan silang makita ang higit pa sa sarili nila kaysa sa akala nilang meron sila. Hindi dahil binigay ni Joseph ang tamang sagot, kundi dahil nakinig siya, dahil naniwala siya sa kanila kahit siguro walang ibang naniwala. Pagsapit ng pagtatapos ng student showcase ng gabing yon, wala nang nagtatanong, "Teka, janitor ba siya?" Ang sinasabi na lang ng lahat ay, si Mr. Diaz yan. Hindi siya dumating na naka-Amerikana, hindi siya umakyat ng entablado, nananatili lang siya sa tabi ng mesa. Nakangiti, tumatango, nagpapasalamat sa bawat estudyanteng huminto upang magbahagi ng kwento o magbigay galang. Pagsapit ng gabi, sa kanyang maliit na apartment, binuksan ni Joseph ang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Inilabas niya ang lumang Purdue sweatshirt, pero hindi niya ito isinuot. Sa halip, maingat niya itong tiniklop, inilagay sa isang bagong lalagyan, at isinama ang folder na puno ng mga liham ng pasasalamat, gawa kamay ng mga estudyanteng tinulungan niya. Doon siya natigilan, na-realize niya, ang pamana ay hindi nagmumula sa mga titulo. Hindi ito tungkol sa plaque o sertipikasyon. Ito'y tungkol sa mga iniwan mong bakas sa puso ng tao. Hindi niya kailangang tapusin ang kanyang degree para maging guro. Hindi niya kailangang magkaroon ng silid-aralan para makagawa ng pagbabago. Kailangan lang niyang patuloy na magpakita, patuloy na magmalasakit, patuloy na maging si Mr. D. At yun mismo ang balak niyang gawin. Salamat sa pagbabahagi ng oras sa kwento ni Joseph. Kung may tumimo sa iyo, kung naalala mo ang isang taong unang nakakita ng potensyal mo, o isang taong hindi mo namalayang binigyang halaga mo rin, ibahagi mo ito. Minsan, ang pinakamaliwanag na isipan ay hindi nasa spotlight. Naghihintay lang sila, tahimik sa gilid ng ingay,